Bakit nga ba kadalasan na makita nyo sa mga video ko ay sa lumot namin madalas makukuha ang mga scallops? So ano bang meron sa mga lumot na to at bakit mas gusto nila ditong pumwesto? So kaya ngayon sa video ito ay pag-usapan natin yan. So what's up mga Lodi, isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong paninisid na naman tayo sa ilalim ng dagat. At sa araw na nga na ito mga Lodi ay good news dahil meron na tayong gamit na GPS. Hindi na tayo mahirapan sa mermada at sa pagganap ng mga baura. Pero ang problema, meron nga tayong good news, abay syempre hindi mawawala na merong bad news. At yung bad news naman, yung gamit na GPS natin ngayon ay 15 days trial lang. O diba, yun di Pokol game. Kasi nag-download yung tropa ko ng GPS gamit ang phone ni Mokong. Ang problema, yung GPS na na-download niya ay may bayad. Pero may 15 days trial pa naman, kaya yun na muna ang samantalain natin. Pero bago ang lahat, tara, kain na muna tayo. At ang ulam namin ngayon ay giniling na isda kasi giniling-giling ng alon. Ara, tingnan nyo, doon nila mutak na. Pero wala sang kaso sa bida nato na haraw gamol mo alpagani. So yun na nga mga Lodi, dahil may 15 days trial tayo kay GPS, wag na natin sayangin. At lahat ng baura na pinagsisira namin noon na may gamit pa kami na GPS ay isa-isahin namin ngayon. Abay kupal. Yes po, dahil nakabisado pa namin yung mga baura na napagmarkira namin noon. Iba kasi talaga pag may gamit kayo na GPS. Matansyahin nyo yung bawat kanto ng baura. Di gaya sa magmirmada lang kayo na kailangan nyo pang sukat-sukatin yung lalim. Para matansyahin nyo kung sana kayo banda. Kaya mas maganda talaga pag may gamit kayo na GPS, may ikot nyo talaga sa pag-survey ang buong baura. Kasi meron kayong pagbabasihan. At ang isa pa nakagandaan, kung may gamit kayo na GPS, kung walang may napagpwestuhan ng mga scallops sa una ninyo na pag-surveyan, baka dali-dali kayo sa paglipat sa ibang baura. Tansyan nyo lang kasi ang layo. At ang isa pa nakagandaan, kung may gamit kayo na GPS, sa gabi pa lang, mapagplanuhan nyo na kung aling baura ang i-survey nyo kinabukasan. Lalo na pag nakita nyo sa GPS na magkadikit-dikit lang yung baura. Yan talaga agad ang pagplanuhan nyo na i-survey. Maganda kasi na i-survey, yung magkadikit-dikit lang yung baura, di na kayo mahirapan pa sa pagpatakbo ng inyong bangka. At di na pa kayo gagastos pa ng maraming krudo. So yun na nga mga Lodi, at dito nga after na ma-survey nila Papay, kagad din sila nagbigay ng senyales. Kaya kagad na rin kami sumunod sa paglusong nitong partners ko. At nga pala may nagtanong sa atin kung bakit daw ba madalas niya nakita sa mga video ko. Nasa lumot ang mas maraming nakukuha naming mga scallops. So sagutin po natin yan based sa nalaman ng pag-research ko. Abay marunong ka rin pala mag-research, no? So yun na nga, ang scallops ay madalas na sa lugar na may mga lumot. Dahil po yan sa kombinasyon ng pagkain, proteksyon at kondisyon ng tubig. Marami kasing pagkain sa may lumot. At isa pa, ang lumoterya kasi ay mayaman sa plankton at organic particles. Ang scallops ay filter feeders. Sinisip-sip nila ang tubig para kumuha ng pagkain. Kaya kung saan ang maraming nutrients, doon sila dumadami. Kaya yan ang sagot sa tanong mo kung bakit mas marami ang nakukuha naming scallops sa lumot area. Kasi doon talaga ang pinakatirahan nila. At hindi lang yan, ang lumot din ang nagsisilbi nilang proteksyon o ginagawa nilang proteksyon para hindi sila matangay ng agos o alon. At ang mga lumot din ang nagsisilbing proteksyon sa kanila laban sa mga predator. Ang lumot ay parang taguan o camouflage. Natatakpan ng shell nila kaya hindi agad sila napapansin ng isda, starfish at iba pang predator. O diba ligtas na sila sa mga predator pero sa mga mukhang predator ay hindi. Pero biro lang ito na kasi ang kabuhayan namin. At laking pasasalamat namin sa mga shell na to. Dahil sa mga shell na to ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. At hindi lang ako kundi kaming lahat talaga dito na taga-isla. Kaya mga batang isla, hip hip, otot. Hoy, joke lang. So yun na nga mga Lodi, para napaba naman yata yung pag-voice over ko Kaya tigil ko naman muna to saglit. Kaya mga Lodi, enjoy po sa inyong panonood.
At dito nga mga lodi, kaganda-ganda ng pagdampot ko ng mga scallops nang bigla nang nawala ng supply na hangin. Sana pa bang gagawin? Patayin ng kamera at tanggalin ng pabigat tapos magdagon-dagon butwa. At dito nga din, hindi na kami bumalik pa sa pagsisid. Kasi yung na-trouble sa amin ay sumabog ang lining tapos na may bandang punuan pa ng tangke. At wala ng paraan para maayos pa. Kaya nag-decide na lang kami na umuwi na at yan lang po ang nakuha naming mga scallop. At ang kinita namin dito ay 5,520. Medyo malaki-laki na rin. Thank you na naman Lord sa biyaya ngayong araw. At sa mga nanood at makapanood ng video ito ay maraming salamat po. See you in my next dive. Bye-bye!